Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidni ilma. Ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagbabalik loob ay sadyang naukol lamang sa Panginoong Allah, ang dakila, ang kataas-taasan, ang tunay na Diyos. Purihin, pasalamatan natin ang Panginoong Allah sapagkat utang natin sa Kanya ang ating mga buhay. Siya ang naglikha sa ating lahat. Siya rin naman ang babawi ng ating mga buhay at Siya ang hari sa araw ng paghuhukom. Kaya ako ay sumasaksi na wala ng Diyos, wala ng Panginoon na karapat dapat sambahin maliban lamang ang Allah, ang tunay na Diyos. At ako'y sumasaksi na ang kanyang huling propeta ay si Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. At sa lahat ng taong nagnanais tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, muli tayo po ay magbabahagi sa inyo ng kaalaman hinggil po sa pananampalatayang Islam. At kung meron po kayong mga katanungan, nais nyong bigyang paglilinaw, ay maaari po kayong magtanong sa atin dito at kami po ay magbibigay sa inyo ng 100 pesos, no? Pagka kayong nagtanong. At meron po tayong mga libreng babasahin dito. Ito po ay walang bayad at ito po ay Tagalog. So, pwede po kayong humingi dito at ibibigay namin ang babasahin na walang bayad po, no? At meron po tayong mga ipinamimigay na konting regalo kapag nagtanong kayo. So, ang aking tatalakayin, bago ako magsimula, kami pala ay mga Muslim na misyonaryo na mga mangangaral sa Islam at kami po yung mga umaakyat sa bus, sa barko, upang magpaliwanag ng Islam. Hindi po kami nanghihingi sa inyo ng love offering or donasyon, sapagkat sa pananampalatayang Islam ay ipinagbabawal po na manghingi sa mga tao. Bagkus, kami pa po ang magbibigay sa inyo kapag kayo ay magtatanong. Bibigay kami ng 100 pesos basta magtanong lang kayo. At ulitin ko, may libreng babasahin. Ako ang inyong kababayan, si Brother Abdul Qadir. Ang aking pangalan dati ay Renato. Nung ako po ay isang Katoliko, sapagkat ako po ay isang balik Islam. Balik Islam, ibig sabihin dating Kristiyano na nag-Muslim, at yumakap sa Islam. At ngayon, ang aking ibabahagi sa inyo, ang katanungan ng maraming mga tao na hindi nila batid ang tunay na kahulugan pagdating kung sino ang Muslim. Sino ang Muslim? So marami sa atin, ng mga kababayan nating Pilipino, pag sinasabing Muslim, ang buong akala nila na sila yaong mga tao na mula sa Mindanao. O yung mga tao na ipinanganak sa mga magulang na mga Muslim, katulad ng Maranao, Tausug, Maguindanon. Yun ang buong akala ng ating mga kababayang Pilipino patungkol kung sino ang Muslim. Ang Muslim po mga magulang ay hindi po binabatayan na magiging Muslim kung siya ay ipinapanganak sa kanyang magulang na Muslim o ipinanganak siya sa bansang Muslim. Hindi po yan mga batayan upang ang tao ay matawag na tunay na Muslim. Kahit pa ang pangalan niya ay Abdullah, Muhammad, Abdul Qadir, hindi po yan mga batayan upang ang tao ay matawag na tunay na Muslim. Bagkus, ang tunay na Muslim, mga mahal na magulang, ay sila yaong mga nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kalooban sa Diyos. Ibig sabihin, ang Muslim ay ang tao na sumusuko sa kalooban sa Diyos. Yun po ang kahulugan ng Muslim. Mga tao o mga nilikha na tumatalima, sumusunod at sumusuko sa kalooban sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah. Yan po ang kahulugan ng Muslim.
So hindi nagpapamuslim sa tao kung siya ay Arabo o siya ay taga Mindanao, hindi po yan nagpapamuslim sa tao. Kung meron tayong nakikitang mga Muslim na gumagawa ng kasamaan o paglabag sa kautusan ng Diyos, yan po ay nakakahiya na tawaging Muslim o nakakalungkot siyang tawagin na Muslim. Bakit? Kasi ang Muslim ay ang tao na sumusuko sa kalooban sa Diyos. Diba? Kung tanongin natin ang ating mga sarili, gusto ba nating sumuko sa kalooban sa Diyos? Lahat tayong magsasabing oo. Walang ayaw sa atin na sumuko sa kalooban sa Diyos. Yan po ang kahulugan ng Muslim. Hindi lang natin alam. Meron tayong nature ng pagiging Muslim bilang isang tao. Kasi likas sa atin ng mga tao na tayo ay sumusuko at tumatalima sa kalooban sa Panginoong Diyos na tagapaglikha. Katulad nung pinanganak tayo sa ating mahal na nanay, nung isinilang tayo na ay Muslim noon nung inilabas tayo ng sinapupunan ng ating nanay. Bakit tayo Muslim? Dahil wala pong pinapanganak na Kristiyano, walang pinapanganak na Hindu o Hudyo, bagkus lahat ng sanggol na inilabas ng kanyang nanay, pinapanganak siya na isang Muslim. Bakit? Dahil likas. Ang Muslim ay likas na ang tao ay sumasailalim sa pagsunod sa kalooban sa Diyos. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad, ang huling propeta ng Diyos na si Allah, sabi niya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sabi ni Propeta Muhammad, ang huling propeta, mapasa kanya ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na si Allah, na lahat ng sanggol na isinilang mula sa sinapupunan ng kanyang nanay, kahit anong relihiyon, kahit Katoliko pa yan, born again, Iglesia, Sabadista, Pentecostal, Church of Christ, Aglipayon, Dating Daan, Iglesia ni Cristo, lahat yan. Basta nagsilang ng sanggol ang isang nanay, automatic Muslim na ang sanggol. Bakit nagiging Muslim? Kasi nga ang Muslim ay likas na ang tao o ang sanggol ay sumasailalim siya sa pagsunod sa kalooban sa Panginoong Diyos. Katulad ang sanggol na sinapupunan ng kanyang nanay, di ba? Ang sanggol, nung pinagbubuntis sa loob ng tiyan o sinapupunan ng kanyang nanay, meron siyang sistema na sinusunod din o dito sa loob. Meron siyang sistema. Paiba-iba ang kanyang itsura hanggang siya nabuo siya at nagiging tao na sa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay. At pagdating ng 9 na buwan, siya ay lalabas na dahil yun ang itinakda sa kanya ng Diyos na si Allah na siya lalabas na pagdating ng 9 na buwan. Dahil overdue siya doon kapag hindi siya lumabas. Sa ganong kalagayan, yun po ang pagiging Muslim. Yun po ang pagiging Muslim na natural natin na sumusunod tayo sa likas sa kautusan ng Diyos. Paano tayo nawala sa pagiging Muslim? Dahil tayo ay pinabibinyagan ng ating nanay at tatay. Di po ba? Kapag nagkaanak ang mga magulang, halimbawa Kristiyano, Katoliko, meron silang pinaghahandaan sa sanggol. Kaya sabi ni Propeta Muhammad, fa'abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajizani. Sabi ng huling propeta na si Muhammad, ang mga magulang lamang ng sanggol o ang mga tao nakapaligid sa sanggol ang siyang nagiging dahilan kung bakit nagiging Kristiyano ang sanggol. Kung bakit nagiging Katoliko, born again, Iglesia ni Cristo ang sanggol. Dahil kung ano ang relihiyon ng kanyang magulang, doon siya dadalhin. Tulad halimbawa ng Katoliko, kapag nagkaanak sila ng bagong sanggol, dinadala nila sa simbahan. Anong gagawin? Pabibinyagan. Bakit bibinyagan? Dahil gagawin nilang Kristiyano. Anong patunay? Diba sinabi ng pari, kapag nagbinyag, binubuhusan ng pari ng holy water ang noo ng bata at kukusan ng langis at sasabihin ng pari, bibinyagan kita o sanggol, bibigyan ng pangalan ang sanggol at sasabihin ng pari, at sa oras na ito, bibinyagan kita sanggol sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. At simula sa oras na ito,
ikaw sanggol, ay isa ka ng ganap ka na Kristiyano. Napakalinaw. Ganap na Kristiyano pagkatapos mabinyagan. So, nung hindi pa bininyagan ng sanggol, hindi pa siya dinala sa simbahan, nung pagitan ng lumabas sa sinapupunan ng kanyang nanay, ang sanggol ay isang Muslim. Siya ay likas na sumunod sa kalooban sa Diyos. Likas siyang sumunod sa batas ng Diyos na inatas sa kanya. Yun po ang kahulugan ng Muslim. Ang taong sumasailalim sa pagsunod sa kalooban sa Diyos. Lahat tayo, pag tinanong natin ang ating mga sarili, gusto ba nating sumunod sa kalooban sa Diyos? Lahat tayo magsasabing oo. Kasi kung hindi ka susunod sa kalooban sa Diyos, ay baka kay Satanas ka sumunod. Susuko ka sa kalooban ng demonyo. Di ba? So, kailangan nating sumuko sa kalooban sa Diyos. At yun po ang kahulugan ng Muslim. Kaya lahat ng sanggol na ipinapanganak ay Muslim. At Islam ang likas na ating relihiyon. Islam po ang natural na relihiyon ng lahat ng tao dito sa balat ng lupa. Islam. Bakit? Kasi ang Islam, ang kahulugan, pagsuko, pagsurrender, doon lang sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha, ang Panginoong Allah. So, nung lumabas tayo sa sinapupunan ng ating nanay, ay meron na tayong relihiyon na pagsuko at pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Sa ganong kalayan, Islam ang ating relihiyon at tayo ay mga Muslim. Kaya nga, kapag nag-Muslim ang isang dating Kristiyano, katulad ko, or maging kayo mga magulang, mga kaibigan, ay hindi tayo nagpapalit ng relihiyon. Wala pong lubluban na gagawin kapag nag-Muslim. Wala ring wisik-wisik. Wala ring maraming seremonya. Walang pakimkim at walang ninong, walang ninang. At higit sa lahat, walang binabayaran. Dahil nga, hindi na kailangan ng binyagan kasi nga, Muslim na tayo nung pinapanganak tayo sa ating nanay. At meron tayong likas na relihiyon at ang pagsuko sa kalooban sa Diyos. At yun po ang kahulugan ng Islam. Islam is complete submission to the will of the only one God, the Almighty Creator. Ang Allah. So yun po mga magulang. So, marami sa atin nagkakamali. Iniisip nila ang Muslim, yun yung mga nagtitinda ng mga DVD. Ang Muslim, yun yung marami kong mag-asawa. Ang Muslim, yun yung mga mahabang balbas. Yun yung mga taga Mindanao. Yun yung pag-aakala natin. Lingid sa ating kaalaman, ang Muslim pala ay yun pala ang likas natin. Nung tayo pinapanganak sa ating nanay, Muslim na pala tayo. Dahil likas tayong sumuko sa kagustuhan sa Diyos. Likas tayong kumikilala sa nag-iisang Diyos. Likas tayong tumatalima sa kagustuhan ng Diyos. At yun po ang Islam na relihiyon. At ang taong sumusunod naon, yan ng mga kautusan na yaon, sumuko siya ay Muslim ang tawag sa kanya. Kaya po hindi tayo magpapalit ng relihiyon mga magulang. Bagkus nga, ulitin ko, ang Islam ang siyang original nating relihiyon dahil natural na relihiyon ito na tayo ay lumabas sa sinapupunan ng ating nanay. Islam ang ating daladalang relihiyon. Binago lamang ng ating mga magulang. Dahil kung ang ating magulang ay Katoliko, doon ka dadalhin sa simbahan ng Katoliko, pabibinyagan ka doon para magiging Kristiyano ka. O kung born again ka naman, dadalhin ka doon sa simbahan nila o ilulublob ka doon sa swimming pool at gagawin ka nilang Kristiyano. So sa Islam, walang lubluban dito. Walang lubluban sapagkat ito ang original nating relihiyon. Ano ang sabi ng Diyos? Ang Panginoong Allah, wa aqimi wajhaka lilladina hanifa fitratallahi allati fatara nasa alaiha. Ano ang sabi ng Diyos? Na ating tagapaglikha na si Allah sa malapit na kahulugan sa Tagalog, dahil wikang Arabic po yun. Sabi ng Diyos, at kayong mga tao ay humawak kayo ng mahigpit, ibaling ninyo ang inyong mga paniniwala doon sa paniniwala sa nag-iisang Diyos, sa Islam na relihiyon,
dahil ito ay relihiyon na original, relihiyong natural, na tayong lahat ay kumikilala at sumasamba sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Yun yung original na relihiyon. Tanungin natin ang mga batang maliit, ha? Na bagong halimbawa, mga 4, 5, 6 na mga sanggo, ay mga bata, tanungin mo, nasaan ang Diyos? Ituturo niya sa taas, nasa langit. Yun yung likas na ating paniniwala. Yun yung Islam, na nasa taas ang dakilang tagapaglikha. Tanungin mo ang bata, ilan ang Diyos? Sasabihin ng bata, isa lang. So yun yung likas na ating reliyong Islam, ang paniniwala, oneness of God, ang original nating paniniwala na pagkilala sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Kaya sabi ng Diyos na si Allah ang Panginoong tunay, sabi niya, at huwag kayong humihiwalay, huwag kayong bumitaw, hawakan yung mahigpit ang Islam na relihiyon na siyang kaligtasan ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Dahil nga, sinabi ng Diyos na si Allah, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sabi ng Diyos na tagapaglikha sa ating lahat, ang lumikha ng langit at lupa na si Allah, sino man ang maghangad, magnais ng iba pang relihiyon maliban ang Islam, kailanman hindi ito matatanggap mula sa kanya ng Diyos. Hindi tatanggapin ng Panginoong tagapaglikha kung ang relihiyon mo ay hindi relihiyon galing sa Diyos. Ang Islam, submission to the will of God, the Almighty Creator. Hindi tatanggapin kung hindi Islam. Anong mangyayari sa tao? فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. At ang tao na wala sa loob ng Islam na relihiyon, siya ay kabilang sa mga taong talunan. Mga taong malulugi sa kabilang buhay. Maawa tayo sa ating mga sariling mga magulang. Ang buhay natin sa mundo, napakaikli lamang. Hindi po tayo magtatagal dito. Kaya, lagi po nating isipin kung nasa tamang landas ba tayo. Matuwid na landas ba ang ating niyayakap na pananampalataya? Kung hindi, panahon na para tayo magbago at magsaliksik at alamin ang tunay na relihiyon, ang relihiyong Islam na galing mismo sa Panginoong tagapaglikha. Sabi ni Allah, Inna dina indallahil Islam. Sa katotohanan, ang relihiyon galing sa Diyos, galing sa langit, ay ang pagsuko sa kalooban sa Diyos. Yun po yung Islam. Kaya ang Islam, tanging relihiyon na may malinis pagdating sa pagkilala at pagsamba sa iisang Diyos. Dahil sa Islam, when we say God is one, absolutely one. Wala pong Trinidad o tatlong Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, wala po yan sa pananampalatayang Islam. Dahil ang Diyos ay nag-iisa lamang. Ang Panginoon, talagang ahad, wahid. Siya ay iisa lang. Hindi tatlo. Hindi tatlo na nagiging isa. Magkaiba po yung tatlo, magkaiba po ang isa. So sa Islam, isa lang po ang Diyos, ang dakilang tagapaglikha, at siya si Allah, mga magulang. Ngayon, balikan natin ang topic natin. Nakilala na natin ngayon kung sino ang Muslim, di po ba mga magulang? Alam niyo po, lahat ng mga propeta, magmula kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Jesus Christ, at ang huling propeta na si Muhammad, lahat ng mga propeta, lahat sila ay mga Muslim. Mga Muslim ang mga propeta, maging si Jesus Christ, Muslim siya. Bakit? Dahil lahat ng mga propeta, maging si Jesu Kristo, ang kanilang katuruan, iisa lang, ang pagsuko sa kalooban sa Diyos. Lahat ng mga propeta, sumasamba lamang. Iisang Diyos ang sinasamba nila. Iisang Diyos ang nagsugo sa kanila. Iisang Diyos ang pinapasamba nila. At yun po ang Panginoong Allah. Kaya sa banal na Quran, sinabi ng Diyos, sinabi ng dakilang tagapaglikha na ang mga propeta, isinugo sila sa dahilan upang sambahin lamang ang iisang Diyos, sundin ang kalooban sa Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos na si Allah, وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
an ya'budullaha wajtanibut tagut. Sabi ng Diyos, mga magulang, mga kababayan, katotohanan, ipinadala ko si Jesucristo, si Moises, si Abraham, si Noah, si Adan na unang tao, at ang huling propeta na si Muhammad. Ano ang purpose? An ya'budullah. Sambahin lang ang iisang Diyos, iisang Panginoon na tagapaglikha sa lahat. Yan po ang purpose. Bakit isinugo ang mga propeta? Kaya kaming mga Muslim, wala na ang mga propeta, kami ang nagpapatuloy sa mensahe ng lahat ng mga propeta, ang sambahin natin ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa ating lahat. Sambahin ang Panginoong Allah. So yun po ang dalang mensahe ng mga propeta. Kaya bumalik tayo mga magulang, mga kababayan, sa pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Huwag tayong sumamba sa mga kahoy, bato, siminto, tao, anghel, espiritu. Yan ay mga nilikha katulad natin. Ang nilikha, hindi nararapat sambahin. Ang tagapaglikha, ang creator, yun ang dapat nating sasambahin. Kasi siya ang nag-create sa atin. Pag namatay tayo, sa kanya tayo babalik. Bakit tayo sasamba sa mga nilikha katulad natin? Hindi po ba? Kung ating tatanungin ang ating mga sarili, hindi salungat ang turo ng Islam sa ating katalinuhan. Kung sino ang Panginoong Diyos na naglalang sa atin dito, sa mundong ibabaw, yun lamang ang... Sa tingin niyo po, mali ba ang turo ng Islam na sumamba lamang tayo sa dakilang tagapaglikha at layuan natin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Lahat ng mga propeta, yan ang kanilang katuruan. Kaya pagkatapos, ituro ng mga propeta sa ating mga tao na kilalanin at sambahin lamang ang nag-iisang Diyos, sabi ng mga propeta, wajtanibut tagut. Layuan ninyo, pangilagan ninyo, sabi ng mga propeta, ang pagsamba. Daw nasa langit, wala dito sa lupa. At meron daw pangalan at yun daw ang sasambahin natin. Ayon kay Jesucristo, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa hanggang sa langit. Pagsunod sa kalooban, ayon kay Jesucristo, sundin daw natin ang kalooban sa Diyos. Kung ating i-Arabic ito mga magulang, ang pagsunod sa kalooban sa Diyos, sa Arabic, Islam. Islam ang kahulugan nito. Islam is total, complete submission, complete surrender, complete obedience to the will of the God, the Almighty Creator. Yun po ang kahulugan ng Islam. Kaya sinumang tao na isinusuko niya ang kanyang sarili sa Diyos, tumatalima siya sa kalooban sa Diyos, ang tawag sa kanya Muslim. Kaya Muslim si Jesucristo. Kasi si Jesus ang kanyang kautusan pagsuko sa kalooban sa Diyos. At yun ang tao, sinumang taong sumuko sa kalooban sa Diyos, ang ibig sabihin doon ay Muslim. In Arabic lang natin. Diba? Kapag tanungin natin ang ating mga sarili, gusto mo bang sumuko sa kalooban sa Diyos? Lahat tayo magsasabing oo. Gustong-gusto kong sumuko sa kalooban sa Diyos. Tagalog yun. Pero pag in-Arabic natin, gusto mo bang mag-Muslim? Yun na, ayaw na. Ayaw na. Pero in-Arabic lang natin. Gusto mo bang sumuko sa kalooban sa Diyos? Yes. Gustong-gusto ko. Arabikin natin. Gusto mo mag-Muslim? Ayaw na. So yun ang problema doon. Hindi alam ang kahulugan. Akala nila Muslim yung mga nagtitinda ng mga DVD sa kanto-kanto. Muslim yung mga taga Mindanao, Maranao, Tausug, Maguindanao. Tribo lang po yan mga magulang. Tribo yan, parang tribong Tagalog, tribong Bisaya, tribong Kapampangan, tribong Ilocano. Tribo yan doon sa mga tao sa Mindanao. Ngunit ang Muslim, the one who submit to the will of the Almighty God, Allah, the Creator. Yun po ang Muslim. Kaya lahat ng mga propeta, lahat sila Muslim. Lahat sila Muslim. Sinabi nga ng Allah sa loob ng maluwalhating Quran, patunay na ang mga propeta, lahat sila Muslim. Sabi ng Diyos na tagapaglikha, Kul amana billahi wa rasuli. Sabihin ninyo,
na ako ay naniniwala, naniniwala, nananampalataya sa nag-iisang Diyos na si Allah, at naniniwala ako sa kanyang sugo sa mga propeta. Wa ma anzalna alayya, at ano man ang alayna, kung ano ang binaba sa atin, naniniwala tayo. Wa ma anzalna ala Ibrahim wa Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Napakalinaw, binanggit doon ng muslimun sa dulo. Na ibig sabihin doon, sabi ng Diyos, kami ay naniniwala sa nag-iisang Diyos na si Allah. Naniniwala kami sa lahat ng mga propeta at sugo. Di ba? Naniniwala tayo sa nag-iisang Diyos, mga magulang. Naniniwala tayo sa lahat ng mga propeta. Magmula kay Adan hanggang kay Prophet Muhammad. Lamang si Prophet Muhammad, hindi kilala ng mga Kristiyano. Hanggang kay Jesus Christ lang. Pero kaming mga Muslim, lahat ng propeta, hanggang karunduluhang propeta si Muhammad, pinaniniwalaan namin. At naniniwala tayo sa kapahayagan na ibinaba ng Diyos na si Allah sa mga propeta. Katulad ng Kalatas o Scroll of Abraham. Scroll of Abraham sa kanyang panahon, yun ang kanyang kapahayagan na tinanggap. At naniniwala tayo sa Torah, sa 10 Commandments, sa 10 utos ni Propeta Moises. At naniniwala tayo sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, Gospel of Jesus Christ. Di ba naniniwala tayo doon? Muslim at Kristiyano. At naniniwala tayo sa lahat ng mga propeta. At ang lahat ng mga propeta, sila ay Muslim. Sila ay sumuko sa kalooban sa Panginoong Allah o sa dakilang tagapaglikha. Kaya po mga magulang, ang Muslim, ito po ay, ulitin ko, ito ay mga nilikha ng Diyos. Tayong mga tao na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kalooban sa Diyos, yun po ang kahulugan ng Muslim. Kaya kung may tanong po kayo sa akin, kayo magtatanong. Huwag kayong magtanong sa mga hindi Muslim. Anong isasagot nila? Pawang kasinungalingan, pawang mga black propaganda. Sa amin kayo na mga Muslim magtanong dahil masasagot namin ng tama ang inyong mga katanungan. Tulad ko, dati akong Kristiyano, dati akong Katoliko, na nag-Muslim, kamuntik na mag-born again. Pero hindi nila nasagot ang aking tanong, kaya hindi ako nag-born again. No? At alhamdulillah, ginabayan tayo ng Diyos na tagapaglikha na si Allah at tayo ay nagiging isang Muslim. Napakalaking dakilang biyaya para sa akin na ako ay magabayan. Kaya hinahangad din namin mga magulang na kayo nawa ay gabayan din kayo ng Diyos. Gabayan kayo sa katotohanan. Huwag tayong pairalin yung damdamin. Kasi may mga tao nagsasabi, dito na ako namulat sa pagiging Katoliko, dito na ako mamamatay. Huwag. Halimbawa, kung mahirap tayo na pinanganak, hayaan na lang ba natin ang ating sarili na maghirap tayo? Hindi na ba tayo magsikap para umasinso? Ganon din kung kinamulatan mo ay maling pananampalataya at mahuhulog ka na sa impyerno, hindi mo ba ililigtas ang sarili mo sa paraiso? Hindi mo ba ililigtas ang sarili mo sa impyerno upang makapasok sa kaharian ng Diyos sa paraiso? So ganun lang. Kaya meron tayong libreng babasahin dito, walang bayad mga magulang, libre po. Kung pag may magtanong pa kayo sa akin, may 100 pa kayong makukuha. Ganun po, kaganda ang Islam na pananampalataya. So, hanggang dito na lang, kung wala magtatanong, dahil tayo ay magdarasal pa, oras ng sala. So, maraming salamat po sa lahat. Kung meron po tayong nasabi na nakakasakit ng inyong mga damdamin, patawad, hingi ako ng paumanhin. Hindi po namin hangad na masaktan ang inyong mga damdamin. Bagkus ang hangad namin sa inyo, kaligtasan mula sa apoy sa impyerno, at doon tayo na hangad namin na magsama-sama sa paraiso ng Allah sa kabilang buhay. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang gabi sa inyong mga mahal na magulang. Maraming salamat hanggang sa muli po. At hanggang dito na lamang. Maraming salamat.
subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.